Isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muling makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong talakay ngayon ay patungkol po ito sa continuation ng ating pong pag-aaral ng hermeneutics, no? Nasabi ko na rin po that hermeneutics is art and science of interpreting the scripture. Dalawang bagay, yung art, no, ay it can be improved, no? Pwede siyang i-improve, at science naman ay is a systematized body of knowledge based on facts, observation, at nagpapakita po ito na kailangan natin ng mga evidences, na mga proof para ma-establish natin yung katotohanan. Kaya nga sa Bible, mababasa din po natin yung there must be 2 to 3 witnesses to establish the truth, no? Para ma-establish daw po yung katotohanan, kailangan ay merong 2 to 3 witnesses. So, let's go back, no? Ang ating pong continuation ngayon ng hermeneutics ay in communication, whether written or spoken, always involve 3 elements. May 3 pong elemento na laging involved in communication, whether written or spoken, sinabi o sinulat. But who makes up the rules of interpretation depends on these 3 elements. Number 1, the author. Number 2, the text, spoken or written symbol. Number 3, reader. Hindi po pwedeng mawala yung 3 yan, no? Sa pag-i-interpret, dapat alam po natin kung sino yung sumulat, bakit sinulat, para saan sinulat, at yung kanyang sulat, yung text mismo, spoken or written symbol, napakahalaga para sa mambabasa o sa mga interpreter, no? Note, a person can know the mind of the author only by what he says or write. Nalalaman po ng isang mambabasa o ng isang tao o ng isang interpreter ang nasa isip ng author only by what he says or write. So, may interpret natin yon, depende sa kanyang sasabihin at isusulat. So, always remember that the Bible is not only a divine book. Yan po ang pakatatandaan natin. The Bible is not only a divine book, but also a human book, written in a languages that were intended to communicate concepts to the reader. So, ngayon, bilang mambabasa, laging tandaan na ang Biblia ay hindi lamang isang banal na aklat, kundi isang aklat ng tao na nakasulat sa mga wika na ang hangarin ay upang iparating ang mga konsepto at layunin ng may akda sa mambabasa. So, yan ang wag nating aalisin, ano? Yung katotohanan na hindi lamang po siya divine book, kundi let us also consider it as a human book. Bakit? Kasi hindi naman po ito basta-basta sinulat ng Diyos. Gumamit po siya ng mga manunulat para maiparating ang kanyang konsepto, ang kanyang hangarin, ang kanyang purpose para sa tao. So, let's study the Bible as a human book, no? And then later on, sa susunod siguro nating mga video, let's study also the Bible as a divine book. Ngayon po, ang atin pong very important na pag-aaralan o pag-uusapan, let's study the Bible as a human book. Yung general principle in reading documents, ito po, kahit naman po saan ginagamit po ito, yung general principle of reading the documents, no? May mga rules po yan. Rule number 1, read it grammatically. Okay? Lalong-lalo na po ang scripture. Dapat we have to read it grammatically. Each biblical writing, that is, each word, each sentence, and book was recorded in written language, no? Followed by grammatical and normal grammatical meaning, including figurative language. So, kailangan natin maintindihan nyo na we have to read it grammatically. Pagbabasa po tayo ng dokumento, babasa po tayo ng iskriptura, babasa po tayo ng Biblia, read it grammatically, no? Again, grammatical, why? Because the Bible or the book was recorded in written language, followed by a grammatical and normal grammatical meaning, including figurative language. Ano po ba yung figurative language? Figurative language is a type of communication that does not use words, strict or realistic meaning,
Common in comparison and exaggeration. Ginagamit po ito to compare and to exaggerate para ma-express, no? Yung figurative language is common in comparison and exaggeration. Again, figurative language is usually used to add creative, flourished, written, or spoken language or explain complicated idea. Yung mga hindi mo kayang ipaliwanag, yung mga bagay na hindi mo kayang i-express, words are limited. Limitado po ang salita. At kaya kailangan natin ng mga figurative language para mas ma-express po natin yung ating mga intention. So, ang matalinghagang wika ay isang uri nga po ng komunikasyon na hindi gumagamit ng mahigpit o makatotohanang kahulugan ng isang salita, no? Hindi direct. Karaniwan sa mga paghahambing at pagmamalabis. Ang matalinghagang wika ay karaniwang ginagamit upang magdagdag ng malikhaing pag-unlad sa nakasulat o pasalitang wika o ipaliwanag ang isang masalimuot na idea. Well, yung types of figurative language, bigyan ko lang po kayo ng isang halimbawa. Isa sa mga halimbawa po dito, yung sa scripture, makikita po natin yung if your eyes causes you to sin, gouge it out. If your hand causes you to sin, cut it off. So, ginamitan po ng Panginoon yan ng tinatawag po nating figurative language. Hindi po yan literal na kapag ka nagkasala yung mata mo, bunutin mo, di bulag lahat ng tao. No? Kasi hindi, lahat naman po tayo ay may mapanghusgang paningin at isipan. No? At madalas yung ating mga mata ay nadadala sa mga makamundong mga bagay. No? Ang ating kamay, nakakapanakit at nakakagawa ng hindi tama. So, kung yan ay literal, no, hindi siya naka-figurative language, di sana putol tayong lahat, ano? That's the rule, number 1. No? Read it grammatically. When we talk about figurative language, marami po yan, no? Maraming figure of speech. No? Nandyan po yung iba't ibang mga figure of speech, yung hyperbole, metaphor, simile, at marami pang iba. So, kailangan may background tayo ng konti para na hindi po tayo masyadong laging nagugulat sa mga pananalita ng atin pong Panginoon at the same time ay hindi natin iniisip o nililiteral agad yung ating binasa. Read it grammatically. Number 1 yun. Number 2, read it historically. No? Napakaganda po na maintindihan po natin ito. Each biblical writing was written by someone to specific hearers or readers in a specific historical geographical situation for a specific purpose. Hindi po yan isinulat, no, na wala pong kasaysayan, na wala pong purpose ng tagapakinig. So, each biblical writing, ulitin natin, was written by someone, may sumulat, to a specific hearers, no? Meron laging dating original na kausap yan. So, inaalam natin kung sino yung kausap. O, kaya yung mambabasa. Kasi, pagka titignan natin ng without considering the history, no? Without reading it historically, minsan, babagsak po tayo sa panghuhula. No? Hindi po tayo tinawag manghula. Tinawag po tayo para mag-preach at mag-interpret ng tama. So, tandaan po natin, meron pong mga specific hearers, meron po yung mga audience, meron mga recipient, meron talagang sinulatan ng biblical writing. Hindi pag sinulat ang salita ng Diyos, laging naka-address sa'yo, o naka-address sa akin, o naka-address sa lahat. No? Hindi po. May mga biblical writing that was intended only for a specific person, for a specific time, place, including the situation. Halimbawa, no, bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa na mababasa natin sa Biblia. Sabi ng Panginoon, build me an ark. No? Doon kitang-kita po natin yung dapat i-consider natin yung command to a specific person. No? Specific time and place, including the situation. Tingnan po natin na kung halimbawa nabasa natin sa Bible na build me an ark. So, ano yung gagawa tayo lahat ng ark? Hindi naman po ganon, no? Dapat maintindihan po natin that it is commanded to a specific person.
no? Meron pong inutusan talaga gumawa ng ark. No, halimbawa, sabi ng Panginoon ay go to Nineveh. No, meron pong specific person din yan, specific time, place, including the situation. Ang pwede lang natin gamitin dito, probably, yung principle, no? Yung mga principle na pwede nating i-apply o re-apply kasi in-apply na po yan eh. Ang kaya yung mga question that we are to consider here is the question of who, when, where, why, apply. Dapat ina-apply po natin yung laging nagtatanong tayo, sino ba kausap dito? No? Kaya nga, pag titingnan po natin yung salita ng Panginoon, palagi po yung merong history. No? May kasaysayan po yan. So that is the evidence also. So rule number 3 tayo, read it culturally. No? Kailangan, pinabasa natin yan considering the culture. The Bible is affected and influenced by the cultural environment from which each human writer wrote. No, yung ang Biblia daw po ay apektado rin at na-influence din po ng cultural environment. So kung saan po yan sinulat, ay doon po yan na dapat i-consider yung culture. Hindi po kagaya ng culture na meron po tayo. Kasi yung kultura nila was different from our culture. Kaya hindi natin basta-basta pwedeng i-apply yung nabasa po natin. Baka mamaya sumablay tayo ng interpretasyon, no? Kaya po basahin po natin yung yung Matthew 5:38 to 42. Meron po ditong magandang mga concept na mababasa po natin. Read it culturally. Matthew chapter 5 verse 38. Narinig ninyong sinabi mata sa mata at ngipin sa ngipin, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao, kundi kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka, ninuman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong balabal. Verse 41, kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, gawin mo iyon ng 2 milya. So, gamitin natin dito yung culturally, no? Narinig nyo nung una, sinabi na mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ano po bang ibig sabihin yan, no? Actually, ang totoo, yung mata sa mata, ngipin sa ngipin, patas yan na judgment, no? Fair judgment ang tawag dyan, no? Bakit sinabing fair judgment? Pag sinabing fair judgment o yung justice dyan, mata yung kinuha mo, no? Mata yung sinaktan mo, mata rin yung igaganti sa'yo. Ngipin din, ano? So, fair judgment yan. Wala pa dyan yung love. Kaya nga nung dumating si Kristo, in-implement niya na nung una, sinabi na sa inyong mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon, no, may mga ganun si Jesus. Ngunit ngayon, ayan, ibigin mo ang iyong kaaway, ganun na. Pero ang kultura po kasi niyan ay yun yung kanilang batas, yung mata sa mata, ngipin sa ngipin, na parang ang tingin natin napakalupit. Mas malupit nga sa panahon natin eh. Kung titingnan natin eh, sinaktan lang yung mata mo, buhay na kinuha mo, di ba? Sinaktan lang yung balat mo, buhay na, pinaslang mo na yung kapwa mo. So mas malupit pa po yun, hindi po yun patas. Yung mata sa mata, ngipin sa ngipin, patas lang po yun kung tutuusin. No? Wala nga lang love kung tutuusin. No? Dahil justice talaga yung pinairal. Kaya nga sa Middle East, kung makakarating po kayo ng Middle East, no, buhay ang kinuha, buhay ang kabayaran. So, we have to read it culturally, no? Kailangan alam natin yung cultural background nung writer, nung particular setting, no? Meron pa dyan sa verse 39, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti ng masamang, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo pa rin sa kanya ang kaliwa. So, yung kultura po nila kasi, no, yung pag sinampal ka, isang matinding humiliation po. Sa kanila pong kultura, kapag sinampal ka, ay isa pong mabigat na pag-aalipusta na po yun. Lalo pa pag binigay mo pa yung kanan mo. No? Ang ibig sabihin ng Panginoon, ay tinuturuan tayo dito ng hindi mag-retaliate, huwag maghigante, no? So, sa verse 40, kung isakdal kanino man upang makuha ang yung damit,
ibigay mo pa sa kanya pati ang yung balabal. Pag balabal na kasi yung binitawan mo, no? Ang ibig sabihin yan ay it caused him to suffer a lot, no? Bakit? Kasi pag tinanggal mo nga naman yung balabal nung panahon nila, pag panahon ng taglamig, sobrang lamig. Pag panahon ng tag-init, sobrang init. Kaya hindi biro yung magiging kalagayan ng isang tao na wala ng balabal. But it only shows their culture na, mga kapatid, nagpapakita lang ng kanilang kultura. Verse 41, puro kultura po dito yung kukonsider natin, ano? Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo yon ng 2 milya. Could you imagine that? Na ano po ibig sabihin? Yung isang tao kasi ay kapag inutusan po yan ng batas, ng alagad ng batas, ng isang sundalo na magpasan ng 1 milya, ano po yun? Requirements po sa kanila yon. O ordinary lang po sa kanila yon na kailangan nila sundin yon. Pero pag lumagpas na ng 1 milya ay pag-aabuso na po yun, no? So, meron silang duty. Kung hindi mo alam yung kultura na yan, ay hindi mo maiko-compare yung sinasabi ng Panginoon. So, you have to understand the culture, no? Naaaral din po yan, naaaral. Kapag tayo po ay masipag magsaliksik, magbasa, makita din po natin yung kultura ng atin pong binabasa. Alright? So, rule number 4. Read it contextually. Alright? So, each biblical writing was accepted or understood in the light of its context. Hindi po yan sinulat nang walang konteksto. Meron pong context lagi. Kailangan alam natin yung context o pinag-uusapan. Otherwise, sa mangyayari, mag-iimbento tayo o gagawa tayo ng sarili nating paliwanag. No? Kailangan, ulitin ko, kailangan alam natin yung context o yung pinag-uusapan. Otherwise, mag-iimbento tayo o gagawa tayo ng sarili nating paliwanag, which is, hindi po tayo tinawag para manghula. Tinawag po tayo para mangaral. So, isa pong magandang halimbawa dyan, one of the good example, ay halimbawa po, may nabasa po tayong trunk, no, salitang trunk, no. Kapag ka hindi mo alam kung saan ginamit yung salitang trunk, ay magkakamali ka ng interpretation. Nabanggit ko po ito last time sa akin pong isang vlog patungkol din sa hermeneutics. Yung trunk po kasi, no, isang spelling, no, pronunciation, pareho din. Pero iba-iba ang gamit. For example, yung trunk, yung turotot ng elepante o yung kanyang sabihin na natin yung kanyang nguso o ilong ba tawag dyan, yung trunk ang tawag po doon, yung turotot ng elepante. Yung puno po ng pundasyon, no, tapos ugat, trunk din po ang tawag nun sa puno. Meron din tayong tinatawag na trunk doon sa sasakyan, yung compartment, trunk din ang tawag dyan. Paano naman po yung swimming trunk? So, you have to consider saan ginamit para maintindihan mo. Halimbawa, kung ginamit sa ganito, nakakita ako ng barya sa trunk. Oh, saang trunk yun, di ba? Kailangan malaman mo yung context, yung buong kwento, no? Para maintindihan mo kung saan siya ginagamit. And then, rule number 5. Read it literally, no? Pagka bumabasa po tayo ng biblical writing o ng scripture, wag po laging ini-spiritualize natin, no? Yan po ay isang malaking violation kapag lahat ng binabasa po natin ay spiritualize and applied immediately, no? Hindi po tama na binasa mo ng spiritualize tapos in-apply mo immediately without considering the literal meaning, no? The literal presentation. So, read it literally to emphasize that what you are saying is true even though it seems exaggerated or surprising. Essentially, we are not to treat scripture like a secret code book, no? Hindi po yan secret code book. Rather, we are to read the Bible as we would
read any other work of literature. In other words, our goal is to read the scripture according to the intent of its authors and the literary convention of the particular style is being used. No? Kailangan makita muna natin yung mga estilo nung pagkakasulat niyan at basahin natin literally, no? Hindi kagad spiritually. No, sometimes we read it spiritualizing. Minsan over-spiritualizing, no? Kaya yung iba kung ano-ano yung mga haka-haka ng pagpapaliwanag. We have to be serious enough para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Example, bigyan ko po kayo ng halimbawa. How you will interpret this picture, no? Paano po natin i-interpret itong picture na to? Ayan. Pag titignan mo itong picture na to, when you go to the left, no? Pag tumingin ka sa left side niya, teka, nakaharap ako sa inyo. Nakaharap din kayo sa larawan, okay? Pag tumingin ka sa kanya, yung left side niya, no, sa left ka titingin, ang interpretation mo diyan ay parang duck, no, para siyang bibe, no? Pero pagka tiningnan mo yan on the right, no, look at this picture and interpret what kind of animal. Pag tiningnan mo yan sa kabila, magmumukha siyang rabbit, no, rabbit or duck, no, ayan, no. When you go to the left, mukha siyang duck. No? When you go to the right, mukha siyang rabbit. No? It can be a rabbit or a duck. But our interpretation is limited only on what we see. Ulitin ko. It can be a rabbit or a duck. But our interpretation is limited on what we see. Ang ating interpretation ay limitado lamang sa ating nakikita. So, ang kailangan po natin dito, that's why we need to consider the three elements of interpretation. The author, the text, and the reader. And our goal, yung goal natin, ay wag mawawala. That our goal is to know what is in the mind of the author. Yung author ang magsasabi, no? Kung ano yung kanyang isinulat, siyang makapagsasabi nun. Our goal is to know what is in the mind of the author. So kapag ikaw ay gumawa ng sarili mong interpretation without considering the context, without considering the literal aspect, we call it misinterpretation. Again, we cannot afford to misunderstand the scripture. It has something to do with our eternity. Tandaan po natin yan. Another example. Eto, tingnan nyo po ito. Pag tiningnan mo yan, pwede mo yan, it looks like a frog. But it's not actually a frog, no? Bakit? Tingnan nyo, galawin natin siya, no? Galawin natin. Kung yan ba ay magiging... Actually, it's a horse, eh. Why horse? Because it's the author intention of writing, oh, di ba? Pag titingnan mo yan ng ganyan, okay? So, balikan natin mga kapatid, oh. Ayan. Sorry. Ayan. Pag ginanyan nyo yan, itsura na siyang palaka, no? It looks like a frog. Pero pagka ganito na yung portrait, naka-portrait siya, nako, kabayo. So, sino ngayon ang dapat magbigay ng tamang interpretasyon? Ang tamang interpretasyon is what is in the mind of the writer. At paano mo yun malalaman? Gumamit ka ng hermeneutics. Gumamit ka ng hermeneutics at gumamit ka ng mga batas ng pagpapaliwanag so that you will understand kung ano po talaga yung intention ng writer. Yun po ang pinakamahalagang goal ng mga preacher. Hindi lamang po yung makapagsalita tayo, makapag-preach tayo, kundi maintindihan talaga natin yung nilalayon ng sumulat. It is the intention of the one who wrote the biblical passage. So, maraming salamat po at nawa po ay
nakatulong sa atin itong maikling paliwanag natin sa hermeneutics. Review lang po tayo, no? Reviewin lang po natin yung reviewin natin yung hermeneutics natin. In communication, whether written or spoken, always involve three elements. Who makes up the rules of interpretation depends on three elements: the author, the text, spoken or written symbol, the reader. No? And note that a person can know the mind of the author only by what he says. Alright. So, always remember, to, pakatandaan po natin, let's study the Bible as a human book, a general principle in reading the documents. Rule number one, read it grammatically. Rule number two, read it historically. And rule number three, read it culturally. Number four rule, read it contextually. And number five, read it literally. So maraming salamat at nawa po ito'y nakatulong sa inyo pong pag-aaral, no? At the same time, shout out sa mga kapatid natin, walang tigil na sumusuporta sa atin pong programa. At kung meron po kayong mga comment, just comment down below. At sama-sama po tayong lumago sa salita ng Diyos. Maraming salamat pong inyong kaibigan, Kuya Bong.